Okay. So, meron tayong mga materyales dito na galing sa isang tao, ang pangalan niya Narciso Olalo. At ano, hindi siya basta-basta. Sabi niya, isa siyang calling ng Diyos. Yun mismo, yun ang tawag niya sa sarili niya. Ang misyon natin ngayon, himayin natin kung paano niya binubuo itong buong sistema ng paniniwala niya. Mula sa mga, alam mo yun, kwentong bayan, hanggang sa politika, hanggang sa mga babala sa mga kumakalaban sa kanya. Paano ba nabubuo ang ganitong worldview? Lalo na sa panahon ngayon. Eksakto. Kasi ang hawak natin, mga transcript ng video niya, tapos mga personal niyang sulatin. At ang mapapansin mo agad, kumpleto siya. Parang isang buong pakete. May paliwanag siya para sa lahat. Para sa sakit, sa korupsyon, sa kaligtasan, at pati sa kapahamakan. Ang gagawin natin, susundan natin yung lohika niya. Titingnan natin kung paano niya pinag-uugnay yung mga ideyang parang walang koneksyon para makabuo ng isang malinaw na mensahe. Sige, simulan natin sa isang kwento na talagang tumatak sa akin. Medyo bizarre eh. May salaysay siya tungkol sa wakwak. Teka, linawin lang natin. May nahuli raw na aswang, tapos para manahimik yung nakahuli, ang kapalit ay isang buong niyugan. Grabe, parang eksena sa pelikula, pero anong connection yan sa mission niya? At dyan na natin agad makikita yung galing ng teknik niya. Hindi lang to simpleng kwentong bayan, no? Hindi niya to kinukwento para lang aliwin ka. Ginamit niya yung isang konsepto na pamilyar sa atin, nakatanim sa folklore natin, yung wakwak, para mas madaling maintindihan yung isang napaka-abstract na ideya, yung paglilinis ng kaluluwa. It's a very powerful tool. Iniaangkla niya yung komplikadong spiritual doctrine sa isang piraso ng lokal na kultura. Mas tumatago sa mga tao. So, paano? Paano niya nagawang tulay yung wakwak papunta sa kaluluwa? Ayon sa kanya, yung kwento, patunay daw yun na may mga bagay na hindi kayang linisin ng ordinaryong paraan. Dito na niya ipinasok yung konsepto ng buto, yung pinaka-core kumbaga, yung esensya ng isang tao. Ang argumento niya, yung mga simbahan, yung mga tradisyonal na relihiyon. Ang kaya lang daw nilang linisin yung laman. Pero yung buto, kapag nabahira na ng kasamaan, hindi na raw kaya ng binyag o kumpisal. Sabi pa niya, ang maruming buto ay huhugasan ng maruming tubig din. Bali, walang epekto. Wow! So ano raw ang solusyon? Kung hindi kaya ng simbahan, kanino o saan? Ang tanging paraan daw, ayon sa mensaheng natanggap niya, ay direktang intervensyon na ng Diyos. Ang pagsunog. Kailangang sunugin daw yung buto para maging abo. At mula doon pa lang siya magiging malinis muli. Sa isang iglap lang, na-invalidate niya lahat ng sakramento ng simbahan at pinoposisyon niya yung sistema niya bilang tanging solusyon. Nakakatuwa isipin no, galing sa wakwak, naging ahente ng paglilinis, pero hindi lang sa alamat siya humuhugot. Maging sa politika, may mga matindi siyang pangitain, tama ba? Parang yung ideya ng nakatagong kasamaan, dinadala rin niya sa gobyerno. Tumpak. Mula sa folklore, biglang talon sa current events. At meron siyang isang napaka-espesifikong pangitain tungkol kay dating Senador Panfilo Lacson. Sa pangitain niya, si Lacson daw ay isang daga. Hindi lang basta daga, kundi isang daga na abalang-abala sa pagsira ng mga kinusot na papel. Kinusot na papel? Ano namang ibig sabihin yan? Para sa kanya, yung mga papel na yon sumisimbolo sa mga ebidensya. Mga testimonya sa malalaking anomalya, partikular daw yung sa flood control project. So malinaw yung imahe, no? Si Lacson bilang daga, sinisira o tinatago raw yung mga katotohanan at sinasangkot din niya rito si Marcos at yung buong gobyerno. Yung pangitain, nagiging political commentary. At hindi lang siya tumitigil doon, hindi lang political commentary, dinadala niya sa next level. Yung panghuhusga niya, hindi lang para sa korte dito sa lupa, kundi para sa kabilang buhay. Oo, at dito na talaga nagiging mabigat. Kasi sinasabi niya, dahil sa kakayahan niya, nakikita niya yung eternal na kapalaran ng mga tao. May mga palatandaan daw. Minsan daw, nakakakita siya ng steam o singaw o mainit na tubig o usok na lumalabas sa isang tao. At yun na raw yung senyales na sa impyerno ang punta ng taong yon. At partikular niyang pinangalanan sina Lacson at Tito Soto. Sila raw yung mga nakikitaan niya ng ganitong senyales.
Grabe. Grabe yung bigat ng deklarasyon na yan. So kung kaya niyang humusga ng mga makapangyarihang tao, paano naman? Paano yung mga ordinaryong tao nakikipag-ugnayan sa kanya? Lalo na yung mga nagdududa. May specific na kwento siya dyan, di ba? Tungkol sa isang Pidia Lagusan. Nag-message daw sa kanya si Fidi Lagusan, nagpakilalang may malubhang sakit, humihingi ng tulong. Siyempre, sinagot niya. Pero habang tumatagal yung usapan, umamin din yung tao. Hindi pala siya yung may sakit. Isa lang siyang simpatisador ng isang taong ginagamot na ni Olalo. At gusto lang niyang malaman kung totoo ba talaga. Ah, so nanunubok lang pala. Sinusubukan siya. Anong naging reaksyon niya? Para sa kanya, ito yung isa sa pinakamabigat na kasalanan, yung panunubok. Ang argumento niya, hindi siya ang sinusubok, kundi ang Diyos na nag-uutos sa kanya. At may kaakibat daw itong parusa. Dito na siya nagbigay ng mga halimbawa. May mga tao raw na matapos siyang laitin, nagkaroon ng cancer sa dila. May iba pa, nagkasakit ng malubha. Malinaw yung mensahe. Ang pagduda sa kanya ay may direkta at masakit na kabayaran. So hindi lang mga politiko ang target. Kahit ordinaryong tao na nanunubok sa kanya online, may parusa. Parang sinasabi niya na pareho lang yung bigat ng kasalanan, korupsyon man sa gobyerno o personal na pagdududa sa kanya. Ang sentro ay yung paglabag sa authority niya. Eksakto. Dahil ang otoridad niya, ayon sa kanya, ay direkta. Hindi mapapasubalin-balin. Sa isa sa mga sulatin niya, kinuwento niya kung paano niya tinanong sa Diyos kung ano ba dapat ang itawag sa sarili niya. Hindi raw siya propeta, hindi rin mensahero. Ang sagot daw sa kanya ng Diyos, ang itawag mo sa sarili mo ay calling. Isang pangalan na parang siya mismo ang personifikasyon ng misyon. At ano yung pinaka-core ng misyon na yun? Ano yung kapangyarihan na ibinigay sa kanya? Dito na pumapasok yung pinakasentro ng kakayahan niya, ang kanyang boses. May isang linyang paulit-ulit sa mga materyales niya. Isang direktang utos daw mula sa Diyos. Boses pa lang ang maririnig nila, gagaling sila. Teka, boses pa lang. Hindi kailangan ng ritual, walang dasal, walang pagpapatong ng kamay. Boses lang talaga. Boses lang. Pero may isang napakahalagang kondisyon. Ang paniniwala ng taong humihingi ng tulong, hindi dapat may kapalit. Hindi raw ito transaksyon. At ito yung pinakamalaking niyang kritisismo sa mga organisadong relihiyon. Para sa kanya kasi, naging transactional ang pananampalataya. Nag-aabuloy ka para maligtas, di ba? Sa sistema niya, ang paggaling nakasalalay sa purong paniniwala. At para idiin na hindi siya ang bida, may isa pang mensahe raw ang Diyos. Ikaw ang naggagamot, pero ako ang nagpapagaling. Siya ay daluyan lamang. Okay, so kung pagsasama-samahin natin to, may kapangyarihan siyang magpagaling sa boses, may kakayahan siyang makita ang kapalaran, at may parusa sa mga nagdududa. Kung ito yung mga mekanismo, ano yung pinakamensahe, ano yung nakataya para sa ating lahat? Dito niya na inilatag yung pinakamabigat at pinakamalinaw na imahe sa lahat. Isang paghahambing kung gaano karami ang maliligtas at kung gaano karami ang mapapahamak. Ayon sa mensahe sa kanya, ang bilang ng mga taong maliligtas ay kasindami lang daw ng graba sa isang construction site. Kakaunti, mahirap hanapin. Graba, kumpara sa... Kumpara sa buhangin. Ang mapapahamak daw ay kasindami ng buhangin sa lahat ng dagat sa buong mundo. Isang napakalaking mayorita. At para mas maging matalas yung punto, dinagdag pa niya. Ang mga pari at pastor ang nangunguna sa pila ng buhangin papunta sa kapahamakan. Grabe, no? Lumilika ito ng matinding pakiramdam ng urgency. Sinasabi niya, yung landas na alam ng karamihan, mali. At yung landas niya, yung sa graba, yun lang ang tama. Pinapatunayan na totoo ang sinasabi niya, bukod sa sabihing galing ito sa Diyos. Dito na pumapasok yung pundasyon ng lahat ng ito, yung tinatawag niyang power of mind. At base sa mga sinulat niya, hindi lang to simpleng psychic ability. Inilalarawan niya to bilang kakayahang i-access yung spiritual record ng isang tao. Dahil dito, kaya niya raw makita ang bawat kasalanan na ginawa mo, buhay ka man o patay na.
Ito yung justification niya para sa lahat ng judgment niya. Isang spiritual record, parang database ng kaluluwa. At yung ebidensya niya na gumagana to ay yung mga natupad niyang hula. Yun na nga. At ang interesante dito ay kung paano niya to ipinapakita. Hindi siya naglalabas ng video bago mangyari. Ang patunay niya ay testimonya. Alam ba, may isang malaking trahedya raw sa Cebu. Sabi niya, bago pa man yun mangyari, sinabi na niya sa isang kasama, may mangyayaring malaki sa Cebu, bantayan mo. Isa pa, yung pagkamatay ng Santo Papa. Sabi niya, isunulat niya sa isang papel ang petsa 2 buwan bago pa ito pumanaw. So, nagiging closed loop siya in a way. Ang ebidensya niya ay salita ng isang taong nakarinig o isang papel na siya lang ang nakikita. Kailangan mo munang maniwala sa kanya para maniwala sa ebidensya niya. Precisely. It creates a self-reinforcing belief system. Kumbaga, the proof requires faith in the claimant. Para sa mga tagasunod niya, sapat na yun. Para sa mga nasa labas, yun ang malaking hadlang. Pero para sa kanya, yun ang authorization. Patunay na siya nga ay inutusan. Kung titignan natin sa kabuuan, si Narciso Olalo, parang nagpipinta siya ng isang mundo kung saan siya yung parang emergency broadcast system ng Diyos. Nakaposisyon siya bilang isang radical na alternatibo laban sa mga politikong korap at sa mga institusyon ng relihiyon na para sa kanya ay naligaw ng landas. Tama. Ang inaalok niya sa mga naniniwala ay isang eksklusibong landas, isang direktang linya sa paggaling na hindi dumadaan sa mga pare o pastor. Samantala, yung mga nagdududa, yung mga nanunubok, naharap sila sa isang malinaw at nakakatakot na babala ng banal na parusa. Isang kompletong sistema na may sariling bayani, mga kontrabida, mga patakaran, at mga gantimpalat parusa. Bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo na sumama sa pagsisid na ito, habang pinag-uusapan natin to, hindi ko maiwasang isipin yung platform, di ba? YouTube, social media. Sa panahon ngayon na laganap ang mga online guru at influencer, paano kaya nababago ng teknolohiya ang paraan ng paglalahad? At higit sa lahat, pagtanggap natin sa mga sinaunang konsepto tulad ng propesiya, pagpapagaling at banal na mensahe. Naging mas madali ba para sa isang kole na mahanap ang kanyang mga tagasunod? Isang bagay na pwede mong pag-isipan. Maraming salamat sa pakikinig. For more information about Narciso Olalo, please visit his YouTube channel. You can also find him in different social media links like Facebook, X, Instagram, and all other social media links. Maraming salamat. Please don't forget to share.